Guys, ang pag-uusapan po natin today is yung question na okay pa bang gumamit ng Bilis loan service this 2026? And maybe, kaya bang sagutin ni Bilis lahat ng utang mo? Yan ang pag-uusapan natin today together with all the great features, yung magagandang features na kay Bilis mo lang makikita and or si Bilis ang nag-pioneer. So samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko niya ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Before we start, disclaimer lang po, wala po akong ongoing collaboration with Bilis right now. So itong mga sasabihin ko ay based on my experience and point of view. So simulan na po natin to. Isa si Bilis talaga sa masasabi ko na maaasahan nyo. And per my experience and knowledge with their products and service, well, napakalapit niya sa mga common tao. Anong ibig ko sabihin dito? With all those features na meron si Bilis, the Bilis loan products are very customer-centric. Meaning, nag-e-exist sila hindi lang for profit. Alam niyo naman kung gaano ka-greedy ang ilang mga financial services natin na nagpapautang na ang alam lang talaga nila at ang goal nila ay kumita ng pera. Well, kay Bilis, kasama po yung pagkita ng pera. However, they are very understanding naman sa sitwasyon natin. Unang-una, pwede kang humingi ng tulong kay Bilis just in case na sa pagbabayad mo, nagkaroon ka ng difficulty, pwede ka magkaroon ng promise to pay at ina-allow naman nila yan without any extra charges. Additionally, kapag na-late ka kay Bilis, meron pa silang tinatawag na grace period. Itong grace period na to is, kunyari na-late ka ng isang araw, wala pang penalty na i-charge yan sa inyo. Ang nakalagay sa kanilang website ay mag-charge lang sila ng late fee on the third day na na-late ka na. Thus, pwede mo pang habulan yung dues mo on the second day at hindi ka ma-charge ng interest. So, di ba, itong treatment ni Bilis sa kanilang customer ay hindi mo makikita yan sa ibang mga financial institution. And even banks, napakahigpit ng mga banks. Second reason why Bilis is still good for 2026 is that katulad na siya nila Atome na nag-o-offer ng 0% interest. Well, may pagkakaiba lang kay Atome because si Bilis ay nakabase sa inyong pay dates. Whereas kay Atome ay nakabase yan sa isang billing cycle. Thus, kung monthly ang payday nyo, edi 1 month din ang term ng 0% nyo. But kung ang pay dates nyo ay kinsenas at katapusan, then every 15 days, 0% interest kayo. As long as gagamitin nyo yung Bilis credit nyo by using QR. Well, halos lahat naman 0% buy now pay laters natin ay through QR yung 0% interest nila. And the good thing here is, from previously na 2,000 na limit, well, you can use all your limits up to your full limit ng 0% interest as long as you pay the whole due amount on the next payday. Okay, number 3 reason kung bakit nga ba okay pa si Bilis for 2026 is that yung mga payment features niya such as Pay with Grace, Pay with Ease, and the standard plan ay malaking tulong sa atin. Ano ba itong mga features na to? Yung Pay with Grace is that kunyari, binayaran mo lahat ng utang mo, ng installment mo within 3 months or 6 months, then makukuha mo siya ng 0% interest. Ibig sabihin, walang interest na ma-charge sa inyo. And if you want to know more about Pay with Grace, you can head over to this video na lang wherein I discuss fully the details about the Pay with Grace. Maganda to kasi yung 12 months mo, pwede mong bayaran within 6 months ng walang interest. Yung 6 months mo, pwede mong bayaran within 3 months ng walang interest. Thus, malaking savings to para sa iyo. Additionally, itong Pay with Ease naman, may interest naman siya, pero you have the option to fast-track your payment. And when you fast-track your payment, hindi mo kailangang bayaran lahat ng interest. Pag nag-advance payment ka sa inyong monthly amortization mo, yung in-advance na bayad mo ay mababawas towards your principal. Thus, on a succeeding month, is liliit ang portion ng interest na binabayaran mo. Thus, napapaliit mo pa rin ang interest. This feature is same with the feature na meron tayo sa Maya Personal Loan and sa Pag-ibig Housing Loan, wherein lahat ng extra payments natin ay directly towards the principal. Number 4 reason is yung capability to increase your credit line. Kahit maliit lang ang credit line mo, kahit sabihin mong 2,000 lang yan, well, you can scale up your credit line as long as available sa inyo ang Bilis Limit Boost. Limit Boost, ibig sabihin nito, parang binibigyan ka ng temporary credit para ma-purchase yung item na gusto mo. And isa to sa magandang feature para sa akin kasi like ako hindi ko madalas talaga nagagamit itong Bilis because I'm a carded individual nga. So, more on nakarely ako sa credit card. But itong feature na to kasi pag ginamit mo to, kahit mababa lang ang credit line mo, ay sa akin 15,000 lang, kaya kong paabutin yan ng up to 300,000 para bumili ng solar panels.
or up to 80,000 para bumili ng appliances, ng ref, di ba? And it's because dito sa additional feature nilang limit boost. And lastly, number 5 natin is their interest. Well, yung interest nila, nagbabaryan on the way how you use the product. So, kung cash advance ka, meaning transfer to e-wallet ang ginawa mo, medyo mas mataas ang kanilang interest. Ang interest naman po nila ay nasa around 4.16% monthly. So, medyo mataas po yan. Pag QR and cash loan naman, nasa 3.49% lang po siya. Mas mababa po yan sa ibang mga cash loan service na available sa atin ngayon. For example na lang, if I'm going to compare it with Atome na 6%, taas po niyan. Kay Salmon Credit na 9%, and even meron pa ako nakitang 12%. Taas po niyan. Kay Bilis po, 3.49%. Though I should say, mas mataas po kay Bilis comparing sa mga credit card na 3%. Well, credit card naman po kasi yun. Okay, so yan yung mga important features with Bilis na masasabi ko na okay pa rin gamitin si Bilis this 2026. However guys, there are things that you should note about Bilis kung gagamitin nyo siya. Unang-una, they also offer cellphone loans through agents. And mind you guys, I need you to be aware of this. Lalo ng mga Bilis agents na nag-offer ng cellphone sa mall. There's a high chance na may ini-install na application sa mga phone na ilo-loan nyo. And kung syempre excited kayo bumili ng phone or ma-approve ng phone, di ba? Medyo hindi nyo na napapakinggan ng mabuti kung ano yung nasasabi ng agents. Na ine-explain niya na may i-install na application dyan sa phone na yan, na kapag hindi po kayo makabayad, possibility malak yung phone. I guess that is the industry standard na ngayon sa mga cellphone loans eh. Ganyan si Home Credit, ganyan si Salmon Credit. So I guess you have to be wary or cautious when applying for a product loan or cellphone loan kay Bilis or even other product loans na available sa market. Number 2 is that they have tap-to-pay feature wherein hindi lang QR ang pwede mong gamitin, pwede mo na rin gamitin ang NFC-capable Android phones nyo to pay for your purchase using tap-to-pay. This is an advanced move already because wala pang ganitong tap-to-pay feature itong mga other buy now, pay later companies natin. Meron siguro through card, but yung cellphone itself, yung tap-to-pay ay wala pa. Another thing to note here is that magkakaroon na ng savings sa loob ng Bilis which will be launched this year. Last year, they acquired Rural Bank of Santa Maria in Ilocos wherein gagamitin po nila itong bank na to and i-incorporate nila sa loob ni Bilis. And hopefully, makakita po tayo ng magandang interest rate dito sa starting promo nila. And last na lang po siguro na I need to let you know is that, sabi ko nga, customer-centric si Bilis, di ba? Si Bilis nag-offer din siya ng mga promos sa mga overdue clients nila. Ibig sabihin neto is nagkakaroon sila ng settlement promo. Like, for example, bayaran nyo yung ganitong amount, tatanggalin na namin yung interest. May ganung mga promos nila. Kasi nga naman, instead na bayaran nyo pa yung mga penalties and whatnot, kung principal lang ang interest ang babayaran mo, bawas na rin at mas okay pa. So yeah, so basically, yan yung mga important things na kailangan yung malaman if you're going to use Bilis this 2026. For our question of the day, would you agree with me na si Bilis ay isang customer-centric na company? Meaning, hindi lang puro profit ang iniintindi niya, but talagang tumutulong siya sa mga customers niya. Ano sa tingin nyo? Let me know sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Jelly Nicolas at JelZ1654. Sabi po niya, madami akong natutunan sa mga videos mo. Very helpful. Ay, thank you naman po kay Miss or Mr. Jelly Nicolas. Again, salamat po na appreciate niyo po yung content na gawa ko at sa panonood ng channel ko at ng mga videos ko. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para ma-receive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!